Totoo bang minsan hindi nyo naman kailangan ng solusyon, kailangan nyo lang ng kakampi at kasama? Tama ba? Ganun ang Panginoon. Kasama natin siya palagi. Kahit hindi natin maintindihan, kahit hindi natin siya lubos na pakinggan, mananatili siyang kasama natin sa daan. Makikilakbay siya sa atin at mananatili siya sa ating piling. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang linggo ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano bang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, "Kayo na lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam ng mga bagay na katatapos pa lamang nangyari doon." "Anong mga bagay?" tanong niya. At sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa salita at gawa, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay, at siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing, buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay hahangal ninyo, ano't hindi nyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta. Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan?" At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan, mula tungkol sa kanyang sarili, simula sa aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. "Tumuloy na po kayo rito sa amin," anila, "sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na." Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala. At nawika nila, "Kaya pala gayon na lamang ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap niya sa daan." At ipinaliwanag sa atin ang banal na kasulatan. Noon di tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Narat na nilang nagkakatipon ang 11 at ang iba pang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon, napakita kay Simon. At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala nang paghati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Alam niyo ho ba yung pakiramdam ng nalugi? Nalugi.
Yung ipinusta mo ang lahat, pero wala ka man lang nabawing puhunan. Yung ibinigay mo ang lahat ng lakas mo, nag-review ka pero hindi ka pumasa. Binigay mo yung best effort mo sa trabaho, pero hindi mo nakuha yung promotion. Ibinigay mo yung buong pagmamahal mo, pero hindi ka minahal pabalik. Yan ho ang pakiramdam ng mga taong nalulugi. May ibinigay ka, pero wala man lang bumalik sa iyo kahit na isa. At ito ang pakiramdam ng dalawang alagad na naglalakad papuntang Emmaus. Pakiramdam nila, lugi sila. Tanong niyo sa akin, bakit? Kagaya ng mga alagad na iba, iniwan nila ang lahat. Trabaho, pamilya, pinagkakaabalahan sa buhay. Iniwan nila ang lahat dahil umaasa sila na si Jesus ang magbibigay sa kanila ng bagong buhay sa kaharian ng Diyos na itatayo niya doon sa Jerusalem. Nung nakita nila ang napakaraming taong sumasalubong sa Panginoon at sumisigaw ng Osana, unti-unting nagiging matibay sa kanila yung kanilang ambisyon. Yung usap-usapan nila bago sila umakyat sa Jerusalem, sinong mauupo sa kanan at sa kaliwa, sinong pinakadakila sa kaharian ng Diyos. They were expecting that they will have a bountiful life with Jesus as their king, at silang mga alagad ang magiging gabinete. Nag-aambisyon sila, nangangarap sila. Kaya nga sa bibig mismo ng mga alagad, narinig natin sa Ebanghelyo ngayon, ano ang dahilan ng kanilang pagkadismaya? Ano ang dahilan ng kanilang pagkalungkot sa nakita nilang kamatayan ng ating Panginoon sa krus? Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Siya pa naman ang inaasahan naming magbibigay ng bagong buhay sa amin. Siya pa naman ang inaakala namin natutupad ng lahat ng pangarap namin. Pero wala. Nakita namin kung paano siya dinakip, pinahirapan, pinako sa krus at inilibing. At dahil punong-puno sila ng kalungkutan, hindi nila magawang paniwalaan yung balitang siya'y muling nabuhay. Sa bagay, kung kayo man po iyon, dismayado na nga kayo sa nangyari, makakarinig pa kayo ng balita na muling nabuhay ang Panginoon, siguro hindi rin kayo basta-basta maniniwala. Dahil balot ng sama ng loob, balot ng pagkadismaya, balot ng kalungkutan ng inyong puso. Dahil ang taong malungkot, kahit anong magandang nangyayari sa paligid niya, hindi niya yun nakikita. Tama o mali? Kaya hindi natin masisisi ang dalawang alagad kung hindi nila kaagad nakilala si Jesus at hindi nila kaagad naunawaan ang mensahe ng kanyang muling pagkabuhay. Kaya kinakailangan pang ipaliwanag ni Jesus sa kanila ang lahat para unti-unti nila itong maintindihan. Pero bago sila pinaliwanagan ni Jesus, merong ginawa ang Panginoon. Tanong niyo sa akin, ano? Sinabayan niya sa paglalakad ang dalawang alagad na ito. Tumalikod ang dalawang alagad at nagbabalik na sa kanilang dating buhay. Pero hindi pa man din sila nakakalayo, sinundan na sila ng Panginoon. Dahil ayaw ng Panginoon na mawalay tayo sa Kanya. Kaya't sinasabayan niya tayo sa paglalakad. At ang sabi niya sa dalawang alagad, at ito rin ang gusto niyang sabihin sa atin ngayon, ano bang pinag-uusapan ninyo sa daan? Tanong, hindi ba talaga alam ni Jesus ang pinag-uusapan niya? Alam niya o hindi? Of course, alam niya. Pero bakit pa siya nagtatanong? Sapagkat mas mahalaga sa kanya na magkwento ka sa kanya. Jesus wants to listen to you to let you know that you are important, that you are valuable. Ang gusto niya, magkwento ka sa kanya. Magsumbong ka sa kanya tungkol sa nararamdaman mo. Buksan mo ang puso mo sa Kanya. Kasi tayo, kung minsan, alam ninyo, lahat ng tao pinagtatanungan natin tungkol sa problema natin. Pati si Google, pati si ChatGPT. Lahat tinatanong ninyo. Mga influencers na sinusundan ninyo, yun ang pinakikinggan natin. Sinong pinagsusumbungan ninyo? Mga kaibigan ninyo, mga kapamilya ninyo. Wala namang masama doon. Kung magkwento kayo sa kanila, walang masama doon. Pero kung minsan, ang Panginoon,
na talagang nakababatid ng puso mo at siyang nakakaalam ng magagandang plano niya para sa iyo, hindi mo man lang tinatanong, hindi ka man lang nagsusumbong, hindi ka man lang nagkukwento sa Kanya. When was the last time that you sit down before God and tell Him about what you are going through in your life? Kailan yung huling beses na naupo ka sa harap ng Panginoon at nagkwento ka lang sa Kanya tungkol sa nararamdaman mo, tungkol sa mga nararanasan mo sa buhay? Kung minsan mas matyaga pa kayong magkwento sa pagpo-post ninyo sa social media, na ang nakakabasa lang naman o ang nakakarinig lang naman sa inyo, yung mga taong wala namang pakialam sa inyo. Lahat na nga pinagsumbungan ninyo, pati si Tulpo na hindi naman ninyo kaano-ano. Jesus wants to tell you, tell me your story. Pour out to me what is in your heart. Buksan mo ang puso mo at sabihin mo sa akin kung ano ang nilalaman nito. Pero, kapag nagkwento ka sa Panginoon, maging handa ka. Tanong mo sa akin, bakit? Sapagkat kung meron kang mga bagay na hindi maintindihan, kung meron kang mga maling desisyon na ginawa, ipapamukha niya sa iyo at ipapaunawa niya sa iyo at itatama ka niya at dadalhin ka niya sa tamang landas. Magkwento ka, pakikinggan ka. Humiling ka, pakikinggan ka. Sabihin mo ang nararamdaman mo, pakikinggan ka. Pero kapag tumigil ka na sa pagsasalita mo, buksan mo ang tenga mo at ang puso mo, may sasabihin siya sa iyo. At alam niyo kung anong sasabihin niya? Narinig ninyo sa Ebanghelyo, kay hahangal ninyo. Sakit, no? Gusto niyo i-translate ko sa lengguwahe natin ngayon? Tanong niyo sa akin, ano? Tanga-tanga mo naman. Of course, it's an exaggeration. But the Lord will really tell you what is wrong in your life. Ipapakita niya sa iyo ano yung mga maling desisyong ginawa mo para wag mo nang ulitin. Masakit marinig ang katotohanan, pero dahil ito ang totoo, ito ang totoong kailangan mong marinig. Alam ninyo, umiwas kayo sa mga kaibigang palagi lang kayong pinupuri at palagi lang kayong kinakampihan. Tanong niyo sa akin, bakit? Nandyan lang yan sa oras ng kaligayahan. Dahil ang totoong kaibigan, kayang sabihin sa iyo yung totoo kahit masaktan ka. Kasi totoong mahal ka. At sigurado akong hindi ka niyan iiwan kahit na lahat ng tao talikuran ka. Kasi yan yung mga taong totoong may malasakit sa iyo. Kaya kapag may kaibigan kang kayang sabihin sa harapan mo, ang mapait na katotohanan ng dapat marinig mo, itago mo yung kaibigan mong yan. Kung kaya mo ipamulsa mo para hindi mawala sa buhay mo. Amen? Sapagkat ganyan din ang Panginoon. Hindi niya nais na maging magaan lang palagi ang loob natin. Kung minsan babagabagin niya ang puso natin, gagambalain niya ang kalooban natin, para lang bigyan tayo ng babala. Mali ang ginagawa mo. Itigil mo na. Mali ang pangunawa mo. Ganito mo siya dapat maintindihan. At kung bukas ang puso mo para magsalita sa Panginoon, sana bukas din ang isip mo at ang tenga mo para maunawaan mo kung ano ang kalooban niya para sa iyo. Amen? At kung hindi mo man ganap na maunawaan ngayon ang kanyang kalooban, sapat nang nagkuwento ka sa Kanya at sapat nang nakinig ka sa Kanya. Dahil hindi mo man maintindihan ngayon ang mga nangyayari sa buhay mo, maiintindihan mo rin pagdating ng takdang panahon. Amen? And after all, sa totoo lang, ang kailangan naman ng tao, hindi palaging sagot sa mga problema. Hindi palaging solusyon. Alam niyo, natutunan ko yan eh. Yung mami ko, pagka umuwi ako minsan, kwento ng mga nangyayaring problema sa bahay. Alam niyo yun? Yung mga kapatid ko din, mahilig magkwento ng mga nagiging struggle nila sa kanilang trabaho. Pero kung minsan, yung mga tao pala, hindi sila nagkukwento dahil kailangan nila ng solusyon. Kasi ako minsan iniisip ko, kailangan ng tao ng payo. Hindi. Minsan gusto lang nilang magkwento dahil gusto lang nilang maramdaman na may kasama sila sa kanilang pinagdadaanan. Ganon din ba kayo? When you tell your story to other people,
Totoo bang minsan hindi nyo naman kailangan ng solusyon, kailangan nyo lang ng kakampi at kasama? Tama ba? Ganun ang Panginoon. Kasama natin siya palagi. Kahit hindi natin maintindihan, kahit hindi natin siya lubos na pakinggan, mananatili siyang kasama natin sa daan. Makikilakbay siya sa atin at mananatili siya sa ating piling. Kaya nga paano nakilala ng mga alagad ang Panginoong muling nabuhay ng paghati-hatiin niya ang tinapay. Kinuha ang tinapay, nagpasalamat sa Diyos, pinaghati-hati, ibinigay sa kanyang mga alagad. Kailan nyo naririnig ang mga salitang iyan? Sa tuwing tayo'y nagdiriwang ng banal na misa. Because it is in the Holy Eucharist that we recognize the presence of the risen Christ. At dito, totoong nakakasama natin ang Panginoon. Hindi natin siya ini-imagine. Nakikita natin siya. Tinatanggap natin ang kanyang katawan at dugo sa banal na komunyon. Jesus is truly with us. Pakiulit nga po. Totoong kasama natin ang Panginoon. Handang makinig sa atin. Handa tayong pagsabihan kapag tayo'y naliligaw at kapag hindi natin maunawaan, matyaga niya tayong paliliwanagan. Amen? Kahit na kung minsan, masakit marinig at ma-realize ang katotohanan. Minamahal ko mga katekista na itatalaga sa misang ito at magsasariwa ng inyong tungkulin. Tingnan ninyo kung paano tsinaga ni Jesus yung kanyang mga alagad. Hindi sila makaunawa. Kahit ilang beses na niyang ipinaliwanag ang kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay, bago pa mangyari ang lahat ng ito, pinapaliwanag na ni Jesus, inihahanda na ni Jesus ang kanilang kalooban. Pero, hindi pa rin nila naunawaan pagkatapos nilang makita ang lahat ng ito. Pero, tsinaga ni Jesus na paliwanagan pa rin sila. Yung dalawang alagad, hinabol pa niya. Kahit dalawa lang ito, tsinaga niya na turuan ang dalawang ito. Minamahal ko mga katekista, sana'y magkaroon din tayo ng pasensya na kagaya ni Jesus. Pasensya na makinig sa mga kabataang tuturuan. Pasensya na turuan sila sapagkat kung minsan talaga'y mahina ang pangunawa sa pananampalataya. Tulungan natin silang mailapit kay Jesus. At sana kayo din bilang mga katekista, bago kayo magturo, bago kayo mangaral, matuto dinawa kayo sa paanan ni Jesus. Ang pagtsatsaga ay hindi lang nakikita sa pagtuturo. Ang pagtsatsaga ay nakikita sa inyong kahandaang patuloy na matuto. Kaya nga palagi kong ipinapaalala sa inyo, sana kapag itinalaga kayo ngayon, itinatalaga ninyo ang inyong sarili hindi lang sa paglilingkod, kundi sa kahandaang patuloy na mahubog. Ang palagi kong sinasabi sa mga lingkod ng simbahan, ang nagsasabing sila'y hinug na, nagsisimula ng mabulok. If you want to keep that energy of service alive, you have to be always willing to learn. Maging matyaga kayo sa pagkatuto para maging matyaga din kayo sa pagtuturo. Amen ba yon? Pagdasal natin ang ating mga katekista, ipagdasal natin ang bawat isa na sana tulad ni Jesus, maging matyaga tayo sa pakikinig at maging totoo tayo sa pagtuturo at pagpapaunawa sa ating kapwa. Amen. Kung na-bless ka sa pakikinig sa pagninilay na ito, siguradong mabe-bless din ito ang mga taong kakilala mo. Kaya ano pang hinihintay mo? I-share mo na ito sa iyong mga kaibigan at sa iyong mga kapamilya. At huwag mong kalimutan na mag-like at subscribe dito sa ating YouTube channel. At gayon din naman mag-follow sa aking mga social media platforms sa Facebook, Instagram, X at TikTok para manatiling updated sa mga ini-upload kong content. Gayon din naman, maaari ninyong masundan ang aking araw-araw na pagninilay, daily content ito, sa Hallow app. Ito po ang #1 prayer app sa buong mundo na madadownload nyo lang ng libre.
sa inyong Google Play Store at Apple App Store. O kaya naman, hanapin ninyo ang aking mga podcast, Araw-Araw, ang Pagninilay Ngayon ni Father Franz Dizon sa Spotify. Kung nais man ninyo na magpaabot ng tulong para sa pagpapatuloy ng ating ministry, magpadala lamang ng message sa ating page para sa mga detalye. Muli, ako po si Father Franz Dizon ng Sa Madaling Sabi, mula po dito sa parokya ng San Martin Tours, Pandiocesis na Dambana ng Mahal na Poon ng Cruz Sawawa, Bocaue, Bulacan. Mga ka-SMS, let us share the message of salvation.